Bago tayo magsimula mga idol sa kwento ay nais ko lang pasalamatan ang ating mga subscriber na sina Delmark Ventura at Jasvin14 Fernandez sa pagbigay ng super thanks. Mabuhay po kayo mga idolo at maraming salamat. Sinabihan ng ating bida ang kaibigan niya na kung nais ng tulungan ng Imperial Family ang Luklan ay bigyan niya sila ng totoong profound Heaven Realm na expert. Dagdag pa niya na kahit 10 lang ng mga ito ay sapat na sa kanila. Nagulat naman dito si Kong at kanyang sinabi na kahit isa nga ay wala sila nito. Nasabi rin niya na ang bawat isang heavenly profound na expert ay parang isang kayamanan na sa isang clan. Kaya walang sino man ang magbibigay ng kanilang elders para sa ibang pamilya. Ipinaliwanag rin niya na kahit nga ang Chenlong Pavilion ay may 9 na elder lamang na nasa antas ng Heavenly Realm habang ang Hell Valley naman ay may 12. Ngunit 6 sa mga ito ay napatay na ng ating bida. Dagdag pa niya na kahit ang kanilang Imperial Family ay kulang rin sa mga expert na nasa ganitong antas kaya hindi rin nila kayang magbigay ng isang totoong Heavenly Profound expert sa kanila. Naging seryoso naman ang ating bida nang marinig niya ito at kanyang nasabi na kung ganun ay bigyan na lang siya ng mga ito ng totoong mga martial artist at hindi mga duwag na tulad ng mga ito. Sinabi rin niya na ang malala pa ay mga pasaway rin ng mga ito at ayaw sumunod sa kanya. Kaya nagsaad na lang siya na ibalik na lang niya ang mga ito sa kanilang Imperial Family. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Kong at kanyang sinabi na hindi na nila maaaring ibalik pa ang mga bagay na ibinigay ng Emperor. Binalaan rin niya ang ating bida na kapag ginawa niya ito ay hindi lamang siya ang mapaparusahan ng kanyang ama dahil pati ang Luklan ay mapapahamak rin. Kaya pinagalitan na lang ni Kong ang mga ito at kanyang pinaalahanan ang mga ito na kapag hindi sila sumunod sa kanyang kapatid ay papatayin niya ang mga ito. Natakot naman ang mga matanda nang marinig nila ang sinabi ng ikatlong prinsipe. Ngunit nasabi naman ng ating bida na dahil nandito ang ikatlong prinsipe ay tiyak na hihingi ng tawag ang mga ito ngunit alam niya na kapag wala na siya dito ay hindi na ulit susunod sa kanya ang mga ito. Naging seryoso rin ang ating bida dahil sa tingin niya ay gagawa na ulit ng gulo ang mga ito habang ginagamit nila ang kanilang background sa Imperial Family. Tumawa naman si Kong nang marinig niya ito at kanyang sinabi na hindi niya kailangan na mag-alala dahil siya na ang bahala sa mga ito. Kaya agad niyang sinabihan ang mga matandang martial artist na ito na kailangan nilang sundin ang mga batas ng Luklan. Binalaan rin niya ang mga ito na kailangan nilang sundin ang mga sinasabi ni Zhou Fan. Para matakot rin ang mga ito ay ipinaalam ni Kong sa kanila na ang kaibigan niyang ito ay nilabanan at napatay ang mga elder ng Hell Valley at ang Drifting Flowers Edifice. Kaya kung ayaw nilang mamatay sa kanyang mga kamay ay kailangan nilang sundin ang mga sinasabi ng ating bida dahil mas malakas pa siya sa mga ito. Pinaalala rin ni Kong sa mga ito na kapag sinunod nila ang utos ng ating bida ay maganda rin ang pagtrato na makukuha nila sa kanya. Ngunit kapag sinubukan nila ang kanyang pasensya at naging pasaway ang mga ito ay tiyak na kamatayan ang magiging parusa nila mula sa kanya. Natakot naman ang mga matatanda nang marinig nila ito. Napagtanto rin nila na mukhang ito pala ang dahilan kung bakit nandito sila dahil malakas ang clan na ito. Kaya nasabi na lang nila na hindi isang ordinaryong steward lamang ang batang ito. Agad naman na tinanong ni Kong ang kanyang kaibigan kung ano ang masasabi niya sa ginawa niya. Ipinangako rin niya na talagang hindi na mangangahas ang mga ito na hindi siya sundin sa hinaharap. Ngumiti naman ang ating bida at kanyang sinabi na tatanggapin niya ang regalo na ito ng Emperor dahil sa kanya kahit na mga peke ang mga ito. Natuwa naman si Kong nang marinig niya ito. Ngunit bigla namang sinabi ng ating bida na dahil magiging parte na ng clan ang mga ito ay kailangan nilang malaman ang batas ng clan na ito. Una, maliban sa kanya ay wala nang sino man ang maaaring magyabang sa kanilang clan. Nagtaka naman ang mga matatanda nang marinig nila ito. Kahit na si Kong ay nagtanong rin kay Yun Chang kung talagang may ganitong batas ang kanilang clan. Ang ikalawang batas naman, kapag nagkita ang ibang clan ay hindi maaaring magyabang ang lahat hanggat hindi pa siya nakakapagyabang. Sinabihan rin niya ang mga ito na kapag mas malaking atensyon ang nakuha ng pagyayabang ng mga ito kumpara sa kanya ay kamatayan ang magiging parusa nila. Nagulat naman si Kong nang marinig ito kaya napatanong na lang siya kung totoo ba talaga ang mga batas na ito. Ngunit sa pangatlong batas ay naging seryoso na ang ating bida. Sinabihan niya ang mga ito na magmula ngayon ay magiging tapat na sa kanya ang mga ito at dapat nilang sundin ang utos niya. Nagsaad rin ng ating bida na kapag inutusan niya ang mga ito na patayin nila ang isang tao ay dapat nila itong gawin agad ng walang mga tanong. Kung hindi naman ito nagawa ng lahat ay kamatayan rin ang magiging parusa nila. Nagtinginan naman ang mga matandang ito kaya nasabi na lang ng ating bida na mukhang may mali sa mga ito.
Naisip ng ating bida na mukhang may ibang nais gawin ng mga ito dito sa kanilang clan at ang patunay nito ay ang naging reaksyon ng mga ito sa pangatlong batas na sinabi niya. Ngunit nasabi na rin niya na hindi naman ito magiging sagabal sa kanya kaya tinanggap na niya ang mga ito bilang elders ng kanilang clan. Ngunit ang mga ito ay mapasailalim sa pangangalaga ng kanilang Grand Elder. Kaya agad na tinawag ng ating bida si Elder Lai. Agad naman na dumating si Elder Lai sa harapan nila nang marinig niya ang tawag ng ating bida. Agad rin na sinabi ng ating bida sa kanya na ang mga ito ay ang bagong elder na regalo sa kanila ng emperador. Kaya inutusan niya ito na tingnan niya ng mabuti ang mga ito. Naging seryoso naman si Elder Lai dahil alam niya na ang ibig sabihin ng ating bida ay bantayan niya ng mabuti ang mga ito. Kaya agad na lang siyang sumunod dito. Pagkatapos nito ay agad na umalis ang mga ito. Nasabi naman ni Kong na ang dalawang unang batas ng kaibigan niya ay talagang mahirap gawin para sa kanya. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na kung wala ang unang dalawang batas na ito ay hindi nila magagawa ang ikatlong batas. Nagsaad naman si Kong na dahil natanggap na niya ang mga ito ay sisimulan na rin nila ang pagbibigay ng utos ng emperador sa kanila. Kaya agad na siyang sumiga na maghanda ang lahat para sa decree ng kanilang emperador. Agad naman na lumuhad si Yun Chang dahil ito ang karaniwang ginawa ng mga taong tatanggap ng decree ng emperador. Ngunit nagtaka naman si Kong nang makita niyang hindi man lang lumuhad ang kaibigan niya. Umupo rin ang ating bida at kanyang sinabihan ang kaibigan niya na maaari na niyang sabihin ang utos na ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Kong at kanyang nasabi na kailangan pa rin na magpakita ng galang ng ating bida dahil isa pa rin itong decree mula sa kanilang emperador. Nasabi rin niya na kahit paminamaliit ng ating bida ang binigay niyang mga martial artist ay hindi pa rin niya maaaring gawin ito dahil pwedeng mapahamak ang kanilang clan kapag hindi niya nirespeto ang utos ng emperador. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida at kanyang sinabi na wala siyang pakialam dito. Alam rin niya na hindi naman siya mapapahamak kapag walang may nakaalam nito. Dagdag pa niya na kahit si Divine Dragon Fang ay alam niyang tahimik lang ito at hindi niya sasabihin sa emperador ang bagay na ito. Alam rin niya na hindi rin sasabihin ni Kong sa emperador ang hindi niya pagluhod sa decree ng emperador. Ngumiti rin ang ating bida at kanyang sinabi na dahil binigyan siya mismo ng emperador ng regalo ay alam niyang may kailangan sa kanya ang emperador. Kaya kahit anuman ang gawin niya ay hindi siya magagawang patayin ng emperador dahil lamang sa maliit na isyu na ito. Napaisip naman si Kong nang talagang matalino ang kaibigan niya. Ngunit dahil alam rin niya na dignidad rin ng imperial family ang mawawala sa kanya ay tinanong na lang niya ang kanyang master kung ano na ang gagawin nila. Tumawa naman si Divine Dragon Fang at kanyang sinabi na ang mga kakaibang tao ay kakaiba rin kung gumalaw, kaya pinayuhan na lang niya si Kong na hayaan na lang niya ito. Agad naman na umupo si Yun Chang sa tabi ng ating bida nang marinig niya ang sinabi ng Divine Dragon. Biniro naman ng ating bida ang kanyang young miss na hindi niya maaaring gawin ito dahil isang imperial decree ang kanilang tatanggapin. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Yun Chang at kanyang sinabi na wala namang makakaalam nito. Tumawa na lang ang ating bida dahil talagang natututo na ang young miss sa kanya. Napaisip naman si Kong na mukhang nais talagang pataasin ni Zhou Fan ang estado ng clan na ito, kaya sa tingin niya ay ginagawa niya ito bilang mensahe na hindi nila kailangan na lumuhad sa isang mensahe lamang dahil mas mataas pa dito ang kanyang layunin. Nasabi rin niya na 3 taon na ang nakakaraan ay parang walang kwenta lamang ang clan na ito ngunit ngayon ay mataas na ang antas nito. Kaya nasabi na lang niya na hindi na lang niya papansinin ang bagay na ito. At agad rin niyang sinabi na ang nais ng kanilang emperador ay sumali ang ating bida sa parating na esoteric debate upang talunin ang Regent State. Nagulat naman dito ang ating bida at napatanong siya kung ano ang debate na ito. Kahit na si Yun Chang ay hindi rin alam kung ano ang debate na ito. Napatawa naman si Kong dahil pagkakataon na niya upang yabangan ang kaibigan niya dahil wala itong alam tungkol dito. Kaagad na nakatawang ipinaliwanag niya na ang esoteric debate ay isang labanan na siyang ginagawa kada 100 taon kung saan ang lahat ng mga elite na martial artist ng mga ibang clan ay nagtitipon. Nasabi rin ni Kong na mataas na antas lamang ng clan ay naiimbita sa labanan na ito kaya sa tingin niya ito ang dahilan kung bakit hindi ito alam ng dalawa. Naging seryoso naman ang ating bida at tinanong niya si Kong kung ano naman ang dahilan ng Imperial Family upang imbitahin siya ng mga ito na sumali sa ganitong labanan. Kaya ngumiti na lang siya at kanyang sinabi na matapos niyang marinig ang sinabi ni Kong ay nagdesisyon na lang siyang huwag sumali sa labanan na ito. Inutusan rin niya ang kaibigan niya na sabihin na lang niya sa emperador na maghanap na lang siya ng ibang pamilya na sasali sa labanan na ito. Nagulat naman dito si Kong at nagsaad siya na hindi ito maaaring gawin ng ating bida.
Nasabi rin niya na kapag hindi siya sumali sa labanan na ito ay tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanya pagbalik niya sa kanyang ama. Kaya humingi na lang siya ng patawad sa ating bida dahil sa pagyayabang niya kanina sa kanya. Nasabi rin ni Kong na pagbalik niya mismo sa kanilang imperial family ay sasabihin niya sa kanyang ama kung gaano kaganda ang Lu clan. Natawa naman ang lahat nang marinig nila ang pagmamakaawa ng ikatlong prinsipe. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabihan ang kaibigan niya na ipagpatuloy na niya ang kanyang mga sinasabi. Nagsaad naman si Kong na hindi lamang isang pagtitipon ang labanan na ito. Dahil ito rin ang labanan kung saan tinataya ng mga clan ang kanilang mga honor upang maging ang pinuno ng 7 pamilya. Binalaan rin ni Kong ang ating bida na kailangan niyang mag-ingat dahil ang labanan na ito ay mapanganib. Ipinaliwanag rin ni Kong ang dahilan kung bakit nabuo ang ganitong labanan. Ayon sa alam niya ay walang tigil ang labanan sa pagitan ng 7 pamilya noon at walang sino man ang nais sumuko. Kaya para maiwasan ang walang saysay na kamatayan ay nagmungkahi ang kanilang emperador noon na ang lahat ng mga martial artist na hindi baba sa edad ng 30 ay kailangan na sumali sa isang labanan upang pagdesisyonan kung sino ang magiging pinuno ng 7 pamilya. Dahil na rin sa labanan na ito ay hindi na kailangan pa ng magdeklara ng digmaan ang bawat pamilya sa isa't isa. Kaya sa huli ay pumayag ang 7 pamilya sa labanan na ito. Ito rin ang tinatawag nila ngayon esoteric debate. Hindi lamang ito ang naging resulta ng labanan na ito dahil kahit ang mga mababang clan ay sumali rin upang magkaroon ng pagkakataon na mapasali sa antas ng 7 pamilya. Seryosong sinabi rin ni Kong na kahit 100 clan ang palaging inimbita ng imperial family para sumali sa labanan na ito ay masasabi pa rin nila na ang 7 pamilya lamang ang naglalaban sa kompetisyon na ito. Dahil ang ibang pamilya na kasali ay mga vassal family rin ng 7 pamilya. Ipinaliwanag rin ni Kong na sa ngayon ay mas nagiging kakaiba ang laban sa kompetisyon na ito dahil hindi na sumasali ang 7 pamilya sa patayan. Sa halip ay hinahayaan nila ang mga maliit na clan ang maglaban sa isa't isa upang hindi umunlad ang mga ito. Ang malala pa ay ang mga pamilya na makakaligtas sa kompetisyon ay kukunin ng 7 pamilya sa ilalim ng kanilang pangangalaga habang ang iba naman ay mamatay na lang ng walang dahilan at mavasakri ng kanilang clan dahil wala na ang kanilang mga martial expert. Naiisip rin ni Kong na ito rin ang dahilan kung bakit sa mga nakalipas na ilang daang taon ay walang maliit na clan ang naging mataas ang estado dahil winawasak na ito ng 7 pamilya sa simula pa lang. Kaya nainis na lang si Kong dahil alam niya na ang 7 pamilya mismo ang nagpapahirap sa kanilang imperyo. Naging seryoso naman si Zhou Fan nang marinig niya ito kaya tinanong niya si Kong kung nais ba ng emperador na talunin niya ng mag-isa ang Regent State. Nagsaad naman si Kong na hindi ito ang layunin niya dahil alam niyang mahina pa ang Lu clan kaya hindi ito magiging posible. Ipinaliwanag rin ni Kong na ang rason kung bakit tinatawag ng Regent State ang kanilang sarili bilang ang pinuno ng 7 pamilya ay dahil hindi pa ito natatalo sa esoteric debate mula nang itayo ang kompetisyon na ito. Kaya ang nais ng emperador ay kalabanin ni Zhou Fan ang Regent State sa pamamagitan ng pagsira ng mga plano nito sa oras ng laban. Nagsaad din si Kong na wala silang pakialam kung sino sa 6 na pamilya ang manalo. Ang kailangan lamang nila ay huwag manalo ang Regent State upang bumaba ang reputasyon nito sa buong imperyo. Nagsaad naman si Zhou Fan na hindi niya nais gawin ito dahil nakakababa ito ng kanyang pride bilang isang malakas na martial artist. Ngunit nagsaad naman si Kong na alam niya kung gaano kalakas ang kanyang kaibigan. Ngunit nagsaad din siya na huwag niyang maliitin ang mga makakalaban niya sa kompetisyon na ito. Nasabi rin niya na kahit ang sirain ang mga plano ng mga ito ay isang mahirap nang gawin para sa iba. Agad rin na nilabas ni Kong ang isang listahan ng mga martial artist na naimbitahan rin sa kompetisyon, kaya sinabihan niya ang ating bida na tingnan niya ang mga pangalan na ito. Tinuro rin ni Kong ang pangalan sa ilalim kung saan nakalagay ang pangalan ni Grandma Chu. Kaya nasabi na lang niya na alam niyang kilala na ni Zhou Fan kung sino ang babaeng ito. Ito ang kasalukuyang overseer ng Drifting Flower Edifices. Naalala rin ni Kong na kahit gaano man kalakas si Grandma Chu noon ay nasayang lamang ang kanyang mga ginawa dahil mahina ang mga naging kasama niya kaya napunta sa pinakamababang ranggo ang kanilang clan. Nasabi rin niya na ibig sabihin lamang nito ay sila ang pinakamahinang clan sa 7 pamilya sa parating na kompetisyon. Naging seryoso naman ang ating bida dahil napagtanto niya na mukhang malaking pagkakaiba nga ang nakikita niya sa kasalukuyang lakas ng 7 pamilya. Napansin rin niya na ang ika-6 sa ranggo ay ang Mary Woods at sa tingin niya ay hindi na rin nakakagulat pa ito. Ngunit nagulat na lang ang ating bida nang makita niya sa ika-5 pwesto ang pangalan ng Marquis Abode kaya nasabi na lang niya na mukhang pang-5 rin ang lakas ng mga ito sa 7 pamilya. Pagkatapos ay nalaman rin niya na pang-4 ang Chenlong Pavilion habang pangatlo naman ang Hell Valley.
Nalaman rin niya na ang ikapitong elder ng Hell Valley ang sumali noon habang ang pangalawang pwesto naman ay nasa Pilking Hall na siyang pinangunahan ni Elder Yan. Sa unang pwesto naman ay ang Regent State na siyang hindi pa natatalo sa kasaysayan ng kompetisyon na ito. Naisip rin ng ating bida na ang tatlong kaalyansang pamilya nila ay nasa ibaba ng rangkang habang ang mga tauhan naman ng Regent State ay nasa una at pangatlong pwesto. Kaya nasabi na lang niya na magiging mahirap ito para sa kanila na manalo sa kompetisyon. Napansin naman ni Kong ang naging reaksyon ni Joe Fan kaya sinabihan na lang niya ito na hindi niya kailangan mangamba. Dahil alam niya na sa pamamagitan ng utak ng ating bida ay hindi siya mahihirapan na talunin ang ibang pamilya ng walang kahirap-hirap tulad ng nangyari sa nakaraang kompetisyon. Nagtaka naman ang ating bida sa sinabi ni Kong kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig sabihin niya. Ipinaliwanag naman ni Kong na naging ganito lamang ang resulta ng ranking sa nakaraang kompetisyon ay dahil sa mga kakaibang martial artist na sumali noon. Nasabi rin niya na ang rason kung bakit nakuha ng Hell Valley ang ikatlong pwesto ay dahil sa mga patibong na ginawa ni ikapitong elder at ng ikalimang elder na siyang nagpahirap sa Qianlong Pavilion. Nasabi rin niya na kung wala ang dalawang tao na ito ay tiyak na mas malakas ang Qianlong Pavilion sa Hell Valley. Sinabi rin ni Kong na ang dahilan rin kung bakit nakuha ng Pilking Hall ang ikalawang pwesto ay dahil sa lason na ginagamit ng Vicious Pilking noon kaya walang sino man ang nangahas na lapitan siya. Kaya kung wala ang Vicious Pilking ay tiyak na hindi nila matatalo ang Merrywood sa labanan lamang. Natuwa naman ang ating bida dahil ibig sabihin lamang nito ay mas mahina na ang pitong pamilya kumpara dati dahil halos lahat ng mga tinawag ni Kong ay natalo na niya. Ngunit natigil naman sa pag-iisip ang ating bida nang biglang sabihin ni Kong na maraming mga martial artist ang sumikat dahil sa nakaraang esoteric debate. Isa na dito ay ang ikapitong elder ng Hell Valley na siyang tinanghal bilang isa sa pinakamatalinong tao sa kanilang imperyo. Kahit na ang Vicious Pilking ay nagkaroon rin ng matinding titulo na siyang pinagamagaling na alchemist noon habang si Elder Jiu ng Qianlong Pavilion naman ay sumikat rin dahil sa pinakita nitong galing. Lalo na ang pinakita niyang lakas gamit ang kanyang purple eye noon na siyang nagpataas ng kanilang ranggo sa kompetisyon. Naging seryoso naman ang ating bida nang marinig niya ito at nasabi rin niya na mukhang mas magiging madali na lang ngayon sa kanya ang laban na ito dahil patay na ang ikapitong elder ng Hell Valley habang nasa kanya na rin si Elder Yan. Kaya nasabi na lang niya na magiging maganda ang kompetisyon na ito para sa clan nila.